Glory to God. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah mga kapatid. Magandang gabi po sa ating lahat. A blessed and happy evening to all of us po. Bawat isa sa inyo na naghihintay na umeri po ang ating programa, magandang gabi. Ngayong gabi po mga kapatid, through the grace of God, live po tayo mga kapatid mula rito sa Truth and Faith Media House. Hallelujah. At sana po mga kapatid, samahan niyo po kami sa isang makabuluhang talakayan po sa salita ng Diyos. Kasama ko po ngayong gabi, Pastor Joe. Hallelujah. Pastor Joe, batiin mo ang ating viewers. Magandang gabi sa lahat ng nanonood, both abroad and inside the Philippines. So, I believe na nasa mabuting kalagayan ang bawat isa. Amen. Glory to God po mga kapatid, dahil kung kayo po ay nanonood sa programa ngayon, no? Kung kayo po mga kapatid nakakarinig pa sa aming mga boses, iyon po ay dahil po sa habag ng Diyos. It is through the grace of God. At kung bakit naririto rin po kami ngayong gabing ito, it is through the grace of God po mga kapatid. Hallelujah. At sana po mga kapatid sa gabing ito, kahit hindi po natin kasama si Pastor David sa programa, sana po samahan niyo po kami mga kapatid, dahil si Pastor David hindi po natin kasama ngayon just for this just for today, kasi meron po siyang mahalagang tungkulin na ginagampanan. Hallelujah. At ang Diyos po ang kasama niya roon. Hallelujah. At ang Diyos pong magbibigay sa kanya ng lakas sa kanya pong tungkulin na ginagampanan ngayon. And for tonight mga kapatid, bago po tayo dumako sa ating talakayan, tayo po muna ay manalangin. I will pray mga kapatid. Ini-invite ko kayo na samahan kami sa pananalangin. Pikit po natin ang ating mga mata at ilagay po natin ang ating sarili sa presensya ng Diyos. Let us pray. Hallelujah. Most precious Heavenly Father, we thank you, we bless you, we give you glory for this wonderful, victorious day na ibinigay niyo po sa amin, Lord. Maraming salamat, Panginoon, dahil mula noon hanggang ngayon, Diyos kayo na mapagmahal, Diyos kayo na tunay, Diyos kayo na buhay, Diyos kayo na mapagkakatiwalaan, at higit sa lahat, Diyos kayo na tumatayong Ama sa bawat isa sa amin. Maraming salamat, Panginoon, sa kalakasan. Maraming salamat, Panginoon, sa araw-araw na sinasamahan niyo po kami. Kaya naman ngayong gabi, Panginoon, itinataas ka namin, and we acknowledge you, O God, in our midst and in our lives. Thank you so much, Lord, for an opportunity like this, Father God, for this program, Lord God. We thank you for this program, Lord, because we know, Father God, that you have a purpose why this program airs, O God. Alam po namin, Panginoon, na may dahilan kung bakit ang programang ito ay inyo pong itinatag, ang programa pong ito, Panginoon, ay inyo pong pinasimulan. And Lord, we pray in the mighty name of Jesus that your plan and purpose for this program, Lord, the Miracle Hour, shall be fulfilled, Lord God, both sa buhay namin and sa amin din pong mga viewers. Hallelujah. Lord, we invite you into our midst. We invite you into this program, Lord God, through your Spirit. And we pray, Lord, in Jesus' name, move, O God, sa programang ito. Move, O God, because we believe and we know, Lord God, na wala pong boundaries when it comes to your power. There's no boundary when it comes to your anointing. And we pray, Father God, that your anointing, your grace, your power, Father God, shall be available tonight, Lord God, in this platform, O God, and ganun din sa mga tahanan ng mga viewers tonight. And Lord, we thank you for your Spirit, O God, that is always available when we ask of it. Kaya naman, Lord, hinihingi namin ang banal na Espiritu na kami samahan. Banal na Espiritu, Holy Spirit, we invite you in our midst, because Holy Spirit, walang kabuluhan ang lahat kung hindi ito galing sa inyo. Kung ang mga salita na lumalabas sa aming mga bibig hindi galing sa inyo, Holy Spirit, magiging walang kabuluhan ito. And we pray, Holy Spirit, that you shall give, Lord, sa bawat isa sa amin, Lord, na nandirito, ng salita na
para sa mga manunood. At maraming salamat, Panginoon, na walang ibang maitataas ngayong gabing ito, kundi ang iyong salita, ang iyong pangalan, ang iyong kaharian. We give you glory, Lord. We give you honor and praise. And Father, we cover this place. We cover, Lord, this media house with the precious blood of Jesus. Our viewers at home, Lord, ay tinatambunan namin, Lord. We cover them with the precious blood of Jesus. Ganun din po, Lord, ang mga puso, ang mga tenga, ng bawat manunood, tagapakinig ng programa. At Lord, no place, Lord, ang devil at ang kadiliman tonight in the mighty name of Jesus. And Lord, we declare victory upon victory upon victory to all of us, oh God. Hallelujah. We declare healing and healing. Joy overflowing, Lord, shall be our portion tonight, Father God. Lord, we bless you. For your abundant grace is ever present, O God. For your power is ever present, Lord God, working in our midst. Hallelujah. We thank you, Lord God, for this wonderful day, Lord, na ibabahagi niyo po sa amin. At Lord, this very night, we claim victory, Lord, in Jesus' name. Maraming salamat, Panginoon. At ibinabalik namin sa iyo, Lord, lahat ng luwalhati, pagpupuri at pasasalamat. At ito po ang aming dalangin, Panginoon, sa pangalan lamang ni Jesus. Amen, at amen. Amen! Hallelujah! Mga kapatid, sa kakabukas lamang po ng kanilang mga gadgets ngayon or ano man po yung ginagamit niyo sa panunood, welcome po mga kapatid. Our viewers from abroad, our viewers from here in the Philippines, welcome po kayo. Pero, dahil hindi po natin kasama si Pastor David, pero andito naman po si Pastor Joe, mga kapatid, kasama natin. Hallelujah. Thank you, Pastor Joe, for your time. Thank you so much. And hindi din po natin kasama si Pastor Mitch ngayon, mga kapatid, si Pastor Michelle, kasi meron nang po siyang mahalaga rin na personal po na kanya pong may mga bagay po personal po siyang ginagawa ngayon. Hallelujah. At ang Diyos po ang kasama natin. Amen. Hindi lang po kami, mga kapatid, pero ang Diyos higit sa lahat, sa pamamagitan ng kanyang Espiritu, kasama po natin ngayong gabi. Amen. Kaya, Pastor Joe, wala mo ng question ng ating mga viewers. Hallelujah. Wala mo ng mga katanungan. So, reserve nyo yan next time. Yes, Pastor Joe. Pero bago tayo dumako po sa ating talakayan, mga kapatid, i-invite natin ang ating mga viewers, Pastor Joe. Si Pastor Joe po ang ating bigyan ng tungkulin na imbitahin ng ating mga manonood. Pastor Joe. So, once again, magandang gabi sa lahat ng nanonood, sa bawat tahanan. So, saan ka man ngayon nanonood ka. So, magandang gabi. Then, we are inviting you na sa kung bakante ka man ngayon or saan ka man, may available time ka man or may kakilala ka man ngayon na katabi mo na bakante, so pwede mo siyang imbitahin na manood. So invite nyo lahat ng kakilala nyo, spread nyo yung live na ito. I believe God mag-speak sa bawat isa sa in line sa word niya na concerning sa situation natin. Yes. So you are invited, so share the live. Amen. Hallelujah. Share niyo po ito, mga kapatid, sa inyong mga kakilala, kaibigan, kapamilya, kapatid, kapuso. Hallelujah. At kung sino man po yung gusto niyo po na maging kabahagi ng programa. And also, mga kapatid, hindi lamang po sa programa, ini-invite din namin po kay mga kapatid sa amin pong mga core services dito po sa DPC Ministries. Hallelujah. Thank you, Pastor Joe. Yung atin po mga core services, mga kapatid, every first Sunday of the month po, mga kapatid, meron po tayong anointing and healing service. Kasama rin po yung ating celebration service. Every first Sunday of the month po yan, mga kapatid. Yung service po natin, nagsisimula po ito, mga kapatid, ng 8:30 in the morning onwards. So kung gusto niyo pong bumisita dito po sa DPC Ministries, that is Deliverance Power Center Ministries, pwede po kayong bumisita every Sunday din po. And meron din tayong midweek service, Pastor Joe, no? Invite natin ang ating mga viewers. So, every midweek service, so meron din kaming communion prayer service. So, a day na mag-partake ng body and the blood ng ating Panginoon. So, you are also invited. Magsimula yan by 6:30. Yes po. So, at matapos siya by 8
50. Tama, yan. Salamat, Pastor Joe. And also, invite din namin po kay mga kapatid. Sa every second Sunday of the month, meron po tayong Miracle Mantle Service. Ito po yung pinagpe-pray po natin yung mga mantles, towels, handkerchief po, mga panyo, mga tela na puti para po gamitin natin as extension. Hindi po Yes. yung panyo ang nagmimilagro. Ang kapangyarihan po ng Diyos ang laging gumagawa ng milagro. But in the Bible po mga kapatid, in the book of Acts, meron pong pagkakataon where aprons and cloths, no? Parang they just parang winagayway lang nila mga kapatid, and ang kapangyarihan ng Diyos, no, ay kumilos sa pamamagitan po ng mga puting panyo. Even in Acts, no, kahit dumaan lang yung anino ng mga apostles, dumaan lang sila, gumaling na yung mga may sakit, no. The power of God is available always, mga kapatid. The miracle of God is available always. Hallelujah. Hindi lang every Sunday yon. Amen. At ini-invite din po natin, invite natin Pastor Joe, Pastor Ray, pa-invite natin sa atin pong mga viewers every first Friday of the month, Pastor So, Joe. meron din kami, this is every first Friday of the month. This is our breakthrough service. So, magsimula siya 6. So, matapos din siya before 9. So, pwede kayong mag-join, dala kayo ng mga kahit ano na gusto nyo gawin na point of contact na gamitin ni God to reach out. Like sa business, yung paninda nyo, you can bring some of it. So kung sa office ka man, you can bring your ballpen. So anything na bahagi sa trabaho mo or sa negosyo, you can bring it as point of contact para maipag-pray. Yes. Amen. And we believe po mga kapatid na ang Diyos na siyang tagapagtaguyod ng gawain, ang siya pong sasagot sa inyo pong mga requests. Kanya-kanyang mga requests. I mean, napakarami na po mga testimonies ang na-share po ng ating mga kapatid through the breakthrough service, at marami na rin po mga kapatid na mga victories na shinare po ng atin pong mga kapatid through the breakthrough service and all the services po mga kapatid. Hallelujah. Ang dami-dami na pong mga patotoo ang ginawa ng Diyos sa buhay po ng ating mga kapatid. And not maybe, but surely it's your turn next time, no? Yes. Sa inyo na po yung turn mga kapatid. Hallelujah. I claim it in the mighty name of Yes, Jesus. amen. It's my turn. Hallelujah. And alam niyo po mga kapatid, no? We are here po dito po sa programang ito, The Miracle Hour. Every Monday po yan mga kapatid. Ginagawa na po namin kaparte ng amin pong mga buhay, kaparte na po ng aming mga oras, ang pag-live po, pag-stream ng live po online in this program, The Miracle Hour, mga kapatid, for the purpose of spreading the good news sa bawat isa po sa inyong mga kapatid na hindi po namin nare-reach out sa church. Yes. So yung mga viewers po natin na hindi po nakakapag-visit sa church or nasa malayong lugar kayo, is you have an avenue na makarinig pa rin po ng salita ng Diyos, because nothing is more important than the Word of God. Yes. Dahil ito po yung pagkain ng ating mga kaluluwa, pagkain po ito ng ating pong espiritu. Kaya kailangan po natin ang salita ng Diyos, and that is the sole purpose of this program, para po ibahagi sa inyo ang salita ng Diyos, para ibahagi po sa inyo ang kabutihan ng Diyos, ang pag-ibig ng Diyos. Amen. 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 Kaya naman mga kapatid, sana po ay samahan niyo kami mga kapatid hanggang sa matapos ang programa, upang bawat isa po sa atin mga kapatid ay may matututunan. Hindi po namin sinasabi na marami na po kaming alam. In fact, napakaliit lamang po ng kaalaman namin sa salita ng Diyos. Pero ito pong maliit na kaalaman namin ay share po namin sa inyo, di ba Pastor Joe? Yes. We're not saying po that we know all or we know everything in the Bible. In fact, we are still students po of the Bible. Estudyante pa lamang po kami ng Biblia. At kung si Pastor David sinasabi niya na elementary pa siya, so kami nasa preschool pa lang. Kaka-enroll lang. Kaka-enroll lang. I mean, preschool siguro, no? Preschool pa lang. But, no, everything in the Lord, no? Everything in the Lord, ginagawa niya pong maganda, no? Yes. Hallelujah. Praise the Lord. And alam niyo po mga kapatid,
No, if you are watching right now, kung iniisip mo na, why? Bakit nanonood ako sa programang ito? Ano bang makukuha ko sa programang ito? Well, I'll tell you mga kapatid tonight, ngayong gabi mga kapatid, wala ka pong ibang maririnig kundi salita ng Diyos. If you don't like the word, then this program is not for you. And alam niyo po ba, walang ibang paraan upang makilala natin ang Diyos kundi sa pamamagitan lang ng kanyang salita. Now, we will bring you mga kapatid, no? Hallelujah. Sa salita ng Diyos para po pasimulan po natin ang programa for tonight. So tayo po mga kapatid is we just go random, no? Pero hindi po sa aming sariling pag-iisip, pero talagang itinataas po namin sa banal na espiritu ang lahat. Hallelujah. Sabi po sa salita ng Diyos, no? Sa Romans chapter 1 verse 16. Sabi po rito, for I am not, I will read in this Bible, the New King James Version po ito. Sa New King James Version, ang sabi po rito, for I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God to salvation for everyone who believes, for the Jew first, and also for the Greek. No? If you look at this mga kapatid, ang salita po ng Diyos ay nagpapahayag, hindi ko kinakahiya ang magandang balita mula kay Kristo. Dahil ito po ang kapangyarihan ng Diyos, no? Para sa ating kaligtasan sa bawat isa na naniniwala. Tingnan natin ito sa ibang translation sa NLT, Kuya Dave. No? Tingnan natin sa NLT. Ang sabi po sa salita ng Diyos sa ibang translation, verse 16, Kuya. 16. Yan. Good news about Christ. It is the power of God at work. No? Itong gospel, mga kapatid, itong good news. Kaya sinasabi ko po, wala po kaming ibang dala rito sa programa kundi magandang balita para sa iyo. Amen. And let's claim it, mga kapatid. We'll be receiving good news starting today. Amen. And this good news, mga kapatid, it is the power of God at work. If we receive the good news, the power of God is at work upon us. Yes. Kumikilos po ang kapangyarihan ng Diyos sa atin, saving everyone who believes. Actually, no, this saving na word, mga kapatid, itong kaligtasan, salvation yung ginamit sa ibang translation sa New King James, mga kapatid. Ang salvation ay para sa bawat isa na naniniwala. Bawat isa na nananampalataya, mga kapatid, the saving or the power of God is available para po sa lahat. The Jew first and also the Gentiles. Itong Gentiles, mga kapatid, no? Kasi dun sa New King James, ang nabasa po natin dun ay sa mga Greeks. To the Jew first, then to the Greek. And also for the Greek. Pero dito po sa NLT, ang ginamit po dito ay Gentiles. Tayo po, we are not Jews. Hindi po tayo kabahagi ng mga Hudyo. Tayo po ay nakapabilang sa mga Hintil or mga Gentiles. And the Word of God, the power of God that is working, mga kapatid, will be available para sa ating lahat. Amen? Amen. And then, walang ibang formula, walang ibang kailangan gawin, walang ritual, walang tradisyon, walang culture na dapat gawin natin, but we only believes the good news. Yes. At Pastor Joe, no, kung tatanungin natin, what is that good news? Well, in layman's term, yung good news po, mga kapatid, mabuting balita, magandang balita, no, magandang balita. Alam niyo po ba yung magandang balita na hinihintay nyo? Hindi po yung nadagdagan ang sweldo nyo. Hindi. Or nanalo kayo. Or hindi po yun yung binigyan kayo ng bagong sasakyan, niregaluhan kayo. Hindi po yun yung good news. Alam niyo po ba yung good news? Ito po, yung salita po ng Diyos, yung Bible po, mga kapatid, yung kaligtasan natin mula kay Kristo sa pamamagitan ng kanyang kamatayan sa krus. Yun po yung good news. And all these words written in this book is all about
para sa kaligtasan natin, para po sa ating lahat yun. Di ba, Pastor Joe? Yes. Yes, Pastor Joe. Tapos, so tulad ng sinabi ni Pastor Arbs kanina na kung hindi ka interesado sa word, so you can scroll down, so you can watch another thing, but if ito is importante sa iyo, so maglaan ka talaga ng time kahit ngayon lang kasi once a week lang ito. Then I will bring you to 1 Corinthians chapter 1 verse 18. So sinabi dito 1 Corinthians chapter 1 verse 18. So sabi dito sa New King James name. Sabi dito, for the message of the cross is foolishness to those who are perishing. But for us, para sa amin, kung para sa'yo din, so claim mo din, but for us, who are being saved, it is the power of God. So, this Bible is hindi lang ito basta litra per litra, cover by cover. So actually ito yung letter na yung author is alive. Amen. Buhay. So kaya sa tinawag siya na good news, it's because lahat ng nilalaman nito, it's very profitable para sa atin. Amen. Yes. So kaya sa tinawag na gospel. So good news. So sa TV is may mga news, hindi yun good news. Ang pinaka good, walang ibang good talaga, kundi ito lang talaga. So kaya wala kaming anong tawag nito. So hindi namin yung time namin is naglalaan talaga kami ng time for this because this is the power of God to bring salvation, to bring healing, Yes. to bring comfort, direction sa bawat isa. So, kami din is, product din kami sa good news na ito. Ikaw din Amen. kapatid, product ka din sa Yes. good news. Hallelujah. And alam niyo po mga kapatid, this word is for everyone. Wala Yes. pong exempted dito. Ay, iba yung relihiyon ko, iba yung paniniwala ko, iba yung kinagisnan ko. Actually, if you just open your heart, this word po ay para sa inyo. Yes. And para po sa ating lahat. Dahil po, ang buhay natin mga kapatid ay walang spare part, walang pangalawa. And kung gusto po natin mga kapatid na magkaroon ng kabuluhan ang buhay natin, and most importantly, hindi po ito kasi minsan ginagawang panakot, Yes. ginagawang, yung tinatakot ang mga tao na kapag hindi ka naniniwala rito, hindi ka sumasapi sa relihiyon namin, kapag hindi ka sumasapi, ang ginagamit pang, kapag hindi ka sumasali sa relihiyon namin is, yun yung sinasabi, di ba, that those people who would not join that kind of religion shall be going to hell, no? Mapupuntang impyerno. Actually po mga kapatid, no, if you just read the Bible, you will discover there the truth. No? You yourself mga kapatid. Kaya inaanyayahan namin at nakikiusap po kami na buksan niyo po ang inyong mga puso para po bigyan ng pagkakataon na ang Diyos po ay makapasok. But God cannot come if we don't allow Him or we don't accept His word. No? Yes. Hindi po ang Diyos makakakilos, hindi po ang Diyos makaka-work ng miracles sa buhay natin kung hindi po natin tatanggapin ang kanyang salita, mga kapatid. And you know what, mga kapatid, every one of us, di ba Pastor Joe, ikaw sa sarili mo, di ba meron kang pangangailangan? Yes. Meron kang mga desires sa buhay. Actually, lahat po tayo mga kapatid, hindi ko alam what is that thing you desired for today, tonight, or this very month. Kung nangangailangan ka ba ng kagalingan, or nangangailangan ka ba ng promotion, nangangailangan ka ba ng favor, or just you want to know or want to learn something from the Lord, you just want to hear guidance and yung direction ng Yes. Diyos, kaya ka nanonood sa programang ito. And if you want the miracle of God, mga kapatid, wala pong ibang kailangan. Again, walang ibang formula. Ang kanya lamang pong salita. And if we look, mga kapatid, in verse 17 po, dun sa ginamit kong
verse kanina sa Romans chapter 1 verse 17, ang sabi po sa salita ng Diyos in New King James Version, "For in it the righteousness of God is revealed from faith to faith." No, yung righteousness po ng Diyos na re-reveal from faith to faith. Yes. Meaning, kailangan po yung faith natin mag-grow from a little faith, from a measure of faith. Kasi bawat isa sa atin, mga kapatid, the moment we receive Jesus Christ as our Lord and personal Savior, we receive a measure of faith. Yes. At kailangan po yung faith na yun mag-grow. No? And the righteousness of God is revealed from faith to faith as it is written. No? Naisulat. Again, saan po ba isinulat? Sa salita po ng Diyos. As it is written. In fact, si Jesus Christ, Pastor Joe, diba, every time He would preach, lagi niyang sinasabi, verily, verily, I say unto you, or as it is written, no? Sabi po dyan sa salita ng Diyos, ginagamit to ni Jesus yung word, as it is written. The just shall live by faith. faith. Saang faith? Kaninong faith? Faith po sa Diyos sa pamamagitan ng Kanyang salita. Yes. Faith in the Word of God. Because the Word of God is God Himself. Hindi po natin pwede na ang tawag nito, i-separate Yes. ang Diyos at ang Kanyang salita. Example, halimbawa, may kumakatok sa pintuan ninyo. And of course, hindi mo alam. Hindi mo kilala. 'Di ba? Kapag may tumatao sa labas at narinig mo ang boses ng tumatao, pag narinig mo lang ang boses, malalaman mo na kung sino yon. If you know that person in the first Yes. place. 'Di ba? Malalaman mo, si Pastor Joe yung tumatao, yung sa Bisaya pa nag-ayo. O tao po. Even without looking at the face. Yeah. 'Di ba? Kahit hindi mo makikita yung mukha niya, malalaman mo sa boses niya. And that is God, mga kapatid. Hindi po natin nakikita personally ang Diyos. Pero ang Diyos, ma-recognize natin siya sa pamamagitan ng Kanyang tinig. And I believe, and I pray, mga kapatid, na we will hear and distinguish the voice of the Lord. Dahil ang Diyos po, kumakausap po siya sa atin. Again, sinasabi ko po kanina, mga kapatid, na hindi natin pwedeng buwagin, hindi natin pwedeng i-separate ang Diyos at ang Kanyang salita, yung Kanyang tinig. Dahil ang word ng Diyos, ang salita po ng Diyos, ay siya rin po mismo. No? So, hindi natin pwede, di ba, merong kaso, di ba, na libel case sa mga, for example, if a person talks offense against, may sinabi siyang, word lang yung sinabi niya to destroy someone, pwede na mag-file ng libel na case ang isang tao. Because of that word lang na sinabi, mga kapatid. So, there is power in the word. No? Makapangyarihan po ang salita. In fact, in James, mga kapatid, sinabi po dyan sa salita ng Diyos sa James, sa Santiago, na itong dila natin, mga kapatid, kaya nitong magsunog ng isang kagubatan. Kaya nitong sumira ng mga bagay. Kaya itong magsunog, no? Kaya itong sunugin ang isang malawak na kagubatan. Ganun po yung power ng dila, ng word ng isang tao. How much more yung salita ng Diyos? Amen? The power of God, mga kapatid, is available kapag ang Kanyang salita po, mga kapatid, ay atin pong tinatanggap at pinaniniwalaan. Amen? Yes, Pastor Joe, meron kang sasabihin. Hallelujah. So, gusto ko kayo dalhin dito sa kasi at least man lang malaman ng lahat na ano yung nilalaman ng Bible at gaano ito kaimportante. Dito tayo sa Psalms 107 verse 20. Kasi yung iba is ma-open lang nila yung Bible. Naglalaman ng good news every Sunday. Sometimes yung iba is nakalimutan pa nila. Minsan nilalagay na lang natin sa cabinet as ornament, as decorations, mga kapatid. At nakakalimutan na natin ang ating mga Bibles. So sabi dito, God sent forth His word Amen. for a purpose. Praise the Lord. So itong Bible may purpose ito. Bakit ito gi-speak ni God? Sabi dito, God sent His word for a purpose, to heal them. Amen. And deliver them from their destruction. So alam ni God, yung buhay natin is destruction yung patutunguhan. Kaya itong word ni God is para siyang life jacket
na nakita ni God na yung tao is puno ng problema, nasa sitwasyon na sobrang nakaka-depress, pressure talaga. So, si God is nag-throw siya, nagtapon siya sa bawat isa ng life jacket. Amen. So, ito yung nilalaman. Kaya, kung mabasa mo dito sa Bible, itong Bible, very good news talaga. Kasi, kaya niya i-redirect yung buhay ng tao. Kaya niya i-relocate yung tao from darkness to light. Tapos, itong Bible talaga is God, itong word ni God is God Himself. Amen. So, kaya, itong Bible na to, so, kung madalas tayo scroll sa cellphone natin, so at least malang magbigay tayo ng time because si God is nag-expect siya sa atin daily na makabasa tayo sa word niya. Kasi, puro good news ito, walang bad news. To correct, sabi sa Timothy, to correct, to reprove, to train, to discipline, to admonish, para maging tuwid yung daanan natin sa buhay. Kasi alam ni God na labor tayo ng labor, pero distraction pala. Wala tayong mapala sa balang araw. So, gusto ni God na magbigay tayo ng time dito. Again, dito mabasa mo ano yung gospel, yung good news. Yes. And isa sa mga bagay, mga kapatid, na naibibigay ng salita po ng Diyos sa atin is yung, personally sa akin, no, it's the comfort. Na every time nagbabasa po tayo ng word, ng Bible, is nagbibigay po sa atin ito ng kapahingahan. Like somewhat, dinadala ka sa ibang dimensyon. Yes. That you would realize at nakakapagbubulay tayo sa mga bagay na nagagawa natin or hindi pa natin nagagawa. And that is no book, no word in this world that is powerful, that is more powerful, or that is powerful like the Bible. It can change life, it gives direction, Yes. no? And higit sa lahat, mga kapatid, ito po'y makapagliligtas sa ating mga kaluluwa. Amen. Yes. Hallelujah. Ang salita po ng Diyos, mga kapatid, yes, Pastor Joe, I just forgot the verse, pero kung alam mo kung anong verse yon, we can share it to our viewers. Because there was a time, si Jesus po, He wanted to do miracles. Gustong-gusto ni Jesus na gumaling yung mga may sakit. Gustong-gusto ni Jesus na magkaroon ng freedom, kalayaan, yung mga possessed ng evil spirits, no? Gustong-gusto ni Jesus na gumawa ng milagro, but hindi siya nakakagawa ng milagro. Jesus did, no? Parang si Jesus, parang napipigilan siya gumawa ng milagro dahil sa isang bagay lang, isang rason. And that reason is unbelief. Hindi nakakilos si Jesus Christ, hindi nakagawa si Jesus Christ ng maraming milagro dahil ang mga tao roon ay hindi sumasampalataya sa Kanya. No? And I just forgot what... Mark, nasa Mark chapter 6 at ayun. Mark chapter 6. Iyan. Thank you, Pastor Joe. Verse 6, no, Pastor Joe? Tama ito. Mark chapter 6, verse 6, Kuya Dave. Tama ba ito? Yes. Yes. And he marveled because of their unbelief. In verse 5 muna. Verse 5, Kuya Dave. And verse 6. Pagsamahin mo na yung verse 5 and verse 6. Kung babasahin po natin, mga kapatid, if you have your Bible there, pwede niyo po itong markuhan. Sabi rito, now, He could do no mighty work. Si Jesus ito, mga kapatid. Now, He could do no mighty work there, except that He laid His hands on a few sick people. So, si Jesus, naglay hands pa rin po siya sa mga taong may sakit doon and healed them. Yes. Meron pa rin gumaling. Pero He marveled because of their unbelief. Then He went about the villages in a circuit teaching. So, kung mababasa po natin, si Jesus Christ is talagang nagtaka siya. Nagtaka siya sapagkat hindi sila sumampalataya. Yeah. And if we read verse 6, chapter 6, verse 1, the reason, Pastor Joe, is dito mababasa natin,
umalis doon si Jesus at nagtungo siya sa sariling bayan kasama ang kanyang mga alagad. Because he went to his own country and his disciples followed him. And verse 2, sabi dyan, doon sa kanyang own country kung saan siya isinilang. And when the Sabbath had come, he began to teach in the synagogue, and many hearing him were astonished, saying, "Where did this man get these things?" Pero nagtaka sila kasi kilala nila si Jesus. Si Jesus ay anak ng karpentero. No, they know Jesus from childhood. So mula pagkabata ni Jesus, kilala nila, and sabi nila, "Where did this man get these things?" Saan niya nakuha yung mga bagay na ito? So nagtaka sila. Saan niya nakuha ang lahat ng iyan? And what wisdom is this which is given to him, that such mighty works as performed by his hands? Sabi po rito mga kapatid, paano siya nakakagawa ng mga kababalagan? So, nakita nila na si Jesus ay gumagawa ng mga mighty works. Nakita nila because sila mismo ang nag-testify sa ginawa ni Jesus. And what wisdom is this which is given to him, that such mighty works are performed by his hands? Nakita nila that Jesus was performing mighty works in his own country. Now, this is the problem. In verse 3, sabi po rito mga kapatid, hindi ba ito ang karpinterong anak? And in English, is this not the carpenter? Doon ang mga kapatid nagsimula. The son of Mary and brother of James, Joseph, Judas, and Simon. So, ito yung mga kapatid ni Jesus through sa kanyang nanay na si Maria. And are not his sisters her with us? So, meron din mga kapatid si Jesus. So, they were offended at him. Hallelujah. May offense shall never have portion in our hearts in Jesus' name. Amen. No? So they were offended. Paano? Bakit sila na-offend? No? Sa aking Bible mga kapatid, dito po sa Filipino na Bible, sabi po rito, at siya ay ayaw nilang kilanlin. No? Ayaw nilang kilalanin. Tingnan nga natin, Kuya Dave, sa NLT na version. Ano po yung, and they were offended at him. Sa NLT, they were deeply offended. No? They were deeply offended na, ang karpintero, Pastor Joe, no? Ang karpintero, ito yung bata na gumagawa, tumutulong sa kanyang sa kanyang tatay, gumawa ng lamesa, ng mga upuan, at ito ang nangangaral ngayon, and refused to believe in him. Ito po yung problema, Pastor Joe, di ba? Yes. The word has been preached. Nakita mismo ng ating mga mata, the goodness of God. I don't believe that you have not seen any goodness ng Diyos. Hindi po ako naniniwala na hindi ka nakakakita ng goodness ng Lord. In fact, yung very life natin, yung very strength natin ngayon mga kapatid, ito po ay dahil sa kabutihan ng Diyos. And sabi rito, they refuse to believe in Him. Hindi po sila naniwala kay Jesus. And this is the sad thing na pwedeng gawin natin sa Diyos na gustong-gustong kumilos sa buhay natin. At kung mababasa natin verse 4, kaya't sinabi ni Jesus sa kanila, no, in my Bible, ang propeta ay ginagalang ng lahat, liban lamang sa kanyang mga kababayan, mga kamag-anak, mga kasambahay. No? Jesus told them, a prophet is honored everywhere except in his own hometown and among his relative and in his own family. And kaya ang reason after that, no, because they refused to believe dun sa ginawa ni Jesus, dun sa ipinahayag ni Jesus. Kaya Jesus, in verse, nabasa natin yan kanina, hindi nakagawa, sa verse 5, hindi siya nakagawa ng anumang kababalaghan doon maliban sa pagpato ng kamay sa ilang may sakit upang pagalingin ang mga ito. At nagtaka siya. No? Jesus marveled in their unbelief. Sabi nga sa Bible, yung unbelief po, isa po yung kasalanan. Kung hindi po tayo naniniwala, isa po itong kasalanan, mga kapatid. Very clear naman po kasi yung Diyos, di ba Pastor Joe? Klaro naman po ang Diyos kumikilos. Doon nga, kasi ito si Pastor Joe, di ba? Many times na po na si Pastor Joe, ito yung ministry niya, is nagpupunta po siya sa mga hospital, nag-evangelize po. Siya po, before po siya naging pastor, in-ordain po siya as an evangelist. Pastor Joe, di ba? So, in-ordain po siya as evangelist. So, pumupunta po siya sa mga
kung nag-i-invite sa kanya at nagbabahay-bahay to spread the good news, and many testimonies na Pastor Joe, di ba, na Yes, marami na. nangyayari, no? Kumikilos ang Panginoon. And before, Pastor Joe, you share your experience. Paano ba before nangyayari ang isang tao, no? Ano ang ginagawa mo during your ministry, in your ministry? So, share ko lang sa inyo kasi actually lahat talaga ng ginagamit ni God na mga great men of God, mga mighty man of God, lahat sila nagsimula sa evangelism talaga. Lahat nang nakikita niyo yung mga malaking simbahan, nagsimula talaga lahat sa evangelism. Then based sa experience ko, not just only experience, but ito ito talaga yung ministry ko. For the glory of God. Amen? Kasi, yes. Kasi alam nyo, ang mga tao kasi is, to see is to believe. To see is to believe. Tapos hindi sila maka-receive ng miracle kung hindi mo talaga i-share yung word ni God sa kanila. Kasi may mga tao, may faith talaga, pero tulad ng sinabi ko nung Sunday, is hindi lahat ng tao na may faith yung faith nila is Bible-based. Bible-based. Yes. So, sabi ng Bible sa Romans 10:17 na faith comes by hearing. And hearing. So, bakit 2 times or more? Kasi, at first time, hindi naman talaga tayo magkaroon ng faith at the first time. Ma-aware muna tayo. Then, secondly, is maintindihan natin. Then, dyan ma-develop yung faith. Kaya yung iba is, narinig ko na yan. Narinig ko na yan. So, si God is ready, always siya ready. Yung power niya. God Himself is always available to heal people, Amen. to bless people. Amen. But, ang chine-check ni God, para mag-release siya, gagawa siya ng miracle sa bawat tao, is tinitignan niya yung faith. Tinitignan ni God yung faith. Tulad ng dito na scripture na si Jesus mismo na marvel dahil sa unbelief ng mga tao. So alam nyo mga kapatid, ito ay nangyayari din ngayon because Jesus and the Word of God are one. Amen. So si Jesus itong Word. So tayo is dala natin si Jesus through this Word. So kung hindi sila maniwala sa Word, kahit ipag-pray natin sila, hindi talaga magkaroon ng miracle because sabi ng Bible, God answer our prayer according to His will, according to His Word. Kaya every time mag-evangelize ako is gina-convince ko talaga yung tao na this Word is real, si God Himself ito yung nagsasalita, Word niya ito para sa'yo. Ini-encourage ko sila talaga na maniwala. Then, the moment naniwala sila, then I pray, then miracle happen. At times, Pastor Abs, Yes, Pastor. yung may mga pangyayari na hindi na ako makapag-pray while teaching, while ako mag-evangelize. Kasi yung faith nila is nabuhay. Alam mo, pati ako mamangha. Kasi kumakatok yung testimony. May isang kasamahan na yung always siya, every day, makasipa siya ng pera. Every day. Sinabi ko sa kanya nung nagpabisita siya sa kanila, may anak siya, kaedad ko. Sabi ko sa kanya after Bible study, sabi ko sa kanya, pag-alis ko after this Bible study, pag-alis ko, papasok yung testimony. This testimony is hindi mo pa ito naranasan. Paglabas ko, biglang pumasok yung tao, nagbigay ng 1,000. Hindi na siya nagpulot-pulot, hindi na sinipa, binigay talaga. Tapos, pagka-next, siya ay lumabas, may tao naman nagbigay sa kanya ng 500. So, alam niya, anong sabi ng anak niya? Si Juju is, Panginoon ba siya? Panginoon. Natatawa ako kasi, alam mo, si God is ready talaga gumawa ng milagro. Sabi dito para makuha natin yung miracle, lalo na, alam nyo, itong good news, itong Bible is book of miracle. Ito, lahat ng pages is pregnant ito ng miracle. Amen. So we need to believe. So let's go to Luke chapter 1 verse 45. So tulungan ko kayo at least man lang. I believe na before midnight or pagising nyo sa umaga. Basta paniwalaan nyo lang ito, itong program na ito na gi-share namin tonight.
you will give birth talaga sa miracle. Luke chapter 1 verse 45. Lagay mo sa King James, Dave. Luke 1 verse 45. So sabi dito, blessed. Alam mo, yung tao, gusto na talaga nilang blessings. Yes. Everyday blessings. Everyday blessings. But alam mo, si God is hindi siya sugar daddy na pag lumapit ka sa kanya, basta lang siya magbigay. Hindi ganun si God. May patakaran si God na, if you believe, you will receive. Sabi dito, and blessed is she that believe. Amen. The moment you believe, the moment you have faith in God through His Word. Sabi dito, for there shall be a performance of those things which were told to her from the Lord. Amen. So, it means si Mary is nakatanggap siya ng Word galing kay Lord. So, the same, alam nyo, yung problema kasi natin is may Bible tayo, knowledgeable tayo, pero lack of faith. Hindi ko masasabi na walang faith mga tao. May faith kasi paano matanggap si Jesus as Lord and personal Savior pag walang faith? But si God is nag-expect siya sa atin na mag-increase yung faith natin. God can do miracle, you believe or not. God can heal you, you believe or not. God can provide, you believe or not. So depende yan sa atin. Kaya sabi ni Mary na, be it unto me according to your word. So, the moment paniwalaan natin itong Bible, the Word of God, alam mo, hindi mahirap yung testimony. Every day, pwede ka magkaroon ng testimony. Amen. That's why, sabi sa Bible, sa Book of Hebrew, now, faith now. So, it means every day, we need fresh faith. So, yung faith natin yesterday is hindi na siya useful for today. So, we need, if you need miracle today, so hindi mo gamitin yung faith mo yesterday. Faith mo today, kailangan mo. Kasi, Pastor Joe, ibig sabihin nun, every time gumising tayo, no, pagising natin sa umaga, dapat nare-renew ang faith natin. Yes. Every day as we open our eyes. Amen? Yes. Kasi every day is new day. So It's dapat yung now. faith is now. Faith is always present. So alam mo, si God is, sabi sa Bible, sa Book of Numbers na, God is not a man that He should lie. Every time mag-speak si God, He will confirm it. Amen. Every time may sasabihin siya, He will do it. So hindi si God sinungaling. So alam nyo, itong word ni God, if truly you believe His word, alam mo, may assurance tong word ni God. Hindi ito maybe, surely talaga, surely. So kaya hindi tayo the same ng miracle na natatanggap. Because yung miracle na tanggap natin is according sa faith natin. So kaya sabi ni Jesus, have faith in God. Amen. Ikaw nanonood, have faith in God. Yes. Have faith in God. Hallelujah. And if mababasa natin dito mga kapatid, no, sabi po rito sa salita ng Diyos, and blessed is she that believes, for there shall be a performance of those things which were told her from the Lord. Kung nabasa natin yun kanina mga kapatid, yung dun sa example natin nung kay Jesus sa Mark chapter 6, na because they were offended and they refused to believe. No? They refused to believe. Kaya pala mga kapatid, walang nagagawa si Jesus na milagro roon except for healing some few sick people because they refused to believe. Pero sabi dito, blessed is she that believe. No? Yes. Pinagpapala po tayo kung tayo po ay naniniwala because there shall be a performance. May katuturan mga kapatid, yung mga pinaniniwalaan, sabi po rito, mapalad tayo sapagkat nananalig tayo na matutupad ang ipinasabi sa iyo ng Panginoon. Yes. Amen? Matutupad po mga kapatid yung mga pangako ng Diyos sa atin. There shall be a performance of those things which the Lord told us. No? At kung gusto po nating malaman kung ano yung sinabi ng Diyos sa atin, basahin po natin ang kanyang salita. Yeah. No? There are a lot of promises, mga kapatid, na sinabi ng Diyos sa kanyang salita at naghihintay lamang yon ng ating paniniwala. Because if we believe,
there shall be a performance of those things. Amen. Yes. Yung sinabi po ni Pastor Joe, mga kapatid, na faith, no, sabi po sa Hebrews chapter 11 verse 1, kung mababasa po natin dyan, mga kapatid, sabi ni Pastor Joe, yung faith po kasi, mga kapatid, it's impossible that you don't have faith if you receive Jesus Christ as your Lord and personal Savior. Ang problema lang natin is we lack, kulang yung pananampalataya. May faith pero kulang. Yes. And sabi po rito, now faith is a substance of things hoped for. So yung pananampalataya natin kahapon, na-expire na po yun kahapon. Yes. So we need faith now. Yes. In fact, every hour, every moment sa buhay natin, kailangan po buhay yung pananampalataya natin, no? And dito po sa verse 2, mga kapatid, no? Dito sa verse 2 sa Hebrews, kung yung faith natin, may faith tayo today, may faith po tayo now mismo, as you were sitting there at your house, mga kapatid, kung nakaupo ka, nakikinig ka sa programa, sabi po sa salita ng Diyos, for by it, the elders obtain a good testimony. At kung tayo po ay naniniwala ngayon mismo Yes. sa salita ng Diyos, hindi lang po para sa mga elders yung testimony, yung good testimony, para rin po sa atin. For by it, I obtained a good testimony. No? Pwede po natin because the Word of God is for us. If we follow, mga kapatid, no, pwede po nating angkinin yung salita po ng Diyos because that is God's personal message to you. If the elders, long time ago, yung ating pong mga kanununuan that is written in the Bible, nakatanggap po sila ng mabuting, no, testimonies, no, magagandang mga testimonyo po yung natatanggap nila. Tayo pa kaya, no, maniniwala lang po tayo, magkaroon lang po tayo ng faith, then good testimony is our portion. No? From good news to good testimony. Amen. Yung good news na tinatanggap natin will result to good testimony. Without receiving the good news, kung hindi po natin tatanggapin yung magandang balita mula sa salita po ng Diyos, wala rin pong good testimony na matatanggap ang tao. Parang ang Diyos, hindi po siya, parang napipigilan po ang Diyos na kumilos sa isang tao kung hindi po siya mananampalataya sa kanyang salita. No? At klaro po, mga kapatid, na ang mga elders natin noon, nakatanggap po sila ng magandang testimonies, nangyari po yung mga bagay sa kanilang mga buhay, no, because meron po silang faith, may pananampalataya po sila sa mga bagay na hindi nila nakita pero pinaniniwalaan nila, no, Pastor Joe? Hallelujah. Kaya for example, kung hindi ka naniniwala sa kagalingan, walang kagalingan na mangyayari. Yes, kasi hindi pwede na yung faith mo na ma-receive si Jesus as Lord and personal Savior. That is one thing. Faith in God sa healing, it's another thing. Hindi pwede na the moment you receive Jesus as Lord and personal Savior is lahat ng ability ni God is pinapaniwalaan mo. Hindi. Hindi talaga. Tapos na-notice ko rin, Pastor Arbs, na yung mga tao, sabi sa Bible, walk by faith. Not by sight. Live by faith. So it means, part of our living is yung lifestyle ng faith. So it means, yung faith is, sabi kanina, now, faith. We need fresh faith daily. So it means, yung faith is hindi siya panic button na i-press mo lang pag nangangailangan ka ng tulong. Hindi siya emergency button. So faith is daily lifestyle. Faith is demonstration, need mo i-demonstrate. Faith is practical. So, in other words, Pastor Joe, no, without faith, it is impossible Yes. sa isang tao to connect and to receive anything from the Yes. Lord. Napakasimple, no? Kung sinabi po dyan, kinalulugdan ng Diyos yung mga ninuno natin, no, sa pamamagitan ng kanyang pananampalataya. So, without faith, it is impossible. Yes. Tapos, alam mo, ganito kasi siya. Sabi sa Bible, without faith, no one can please God. So, kung hindi mo please si God, hindi rin si God kaya nagbigay ng sagot sa panalangin mo. Ganon kasimple. Pero the moment you have faith in God, yung sabi ni Jesus na have faith in God is, scripture yan na need natin hawakan daily. Kasi si God is good God. Good siya yesterday, good siya today, miraculous God siya. So,
again and again, faith is demonstration, faith is practical, faith is application. You need to apply faith daily. But para sa akin, Pastor Joe, no, I would like to say this one out of kasi isa sa mga frustration ni Pastor David talaga is parang bakit ang mga tao hindi sila sumasampalataya? Bakit konti lang ang mga taong sumasampalataya? Alam niyo po mga kapatid, sa mundo ngayon, there are a lot of preachers. Hindi na mabilang na mga preachers with titles, preachers with diplomas, with may mga degree holder, pinag-aralan talaga yung Bible, meron dyan mga kapatid. Napakaraming mga preachers ngayon all over the world. Pero ang kailangan pala natin mga kapatid are not preachers. Ang kailangan natin ay preachers with faith. Yes. Faith preachers. Yung preachers po na tinataguyod, pinapa strong, no, binibuild yung faith natin mga kapatid, no, yung ini-encourage tayo mga kapatid to rely on the Lord at all times, no, because preaching is preaching. Yes, totoo po yun. Ang dami-dami pong mga preachers ngayon. In fact, in social media, ang dami-dami pong mga preachers. But ang kailangan po natin higit sa lahat mga kapatid, yung preachers na may faith sa kanyang pinipreach. No? And without the preacher having faith on that thing na kanyang pinipreach, walang conviction at walang change of life na mangyayari mga kapatid. Kung yung preacher mismo, hindi rin naman siya naniniwala sa pinipreach niya. Yes. Miss Pastor David, alam niyo po yung topic ni Pastor David, always parang nakapaloob mga kapatid sa faith. Ang iba sabi, ay, si Pastor David, puro na lang faith na lang. Sabi ni Pastor, wala naman siyang ibang gustong mangyari, kundi yung faith daw ng mga tao is mag-grow. No? So kung ayaw po ninyo, kung hindi, kasi kung may faith po tayo, nag-grow po yung faith natin, then God will be pleased, no? Mapipleased ang Diyos mga kapatid sa atin. Kaya sabi po sa salita ng faith comes by hearing and hearing the Word of God. That Word of God na hinihear po natin mga kapatid should come also to the preacher na may faith doon sa pinipreach niya. Kaya naman mga kapatid, ang kailangan natin ngayon are preachers na may faith, na may malakas, or may faith sa Diyos po na kanilang pinaglilingkuran sa salita po ng Diyos mismo, no? And eto po mga kapatid, no, this is a warning for us not to hear, not to, yung careful po talaga tayo sa mga salita na pinakikinggan natin. At careful po tayo mga kapatid sa preachers na pinakikinggan natin. Even to us, no? Sasabihin ko po sa inyo mga kapatid, kahit sa amin, kailangan nyo pong i-check, examine po yung mga words na lumalabas sa bibig po ng bawat mamamahayag ng salita. If the word na lumalabas sa kanilang mga bibig ay hindi po ito in line sa salita ng Diyos, then wag po kayong maniwala. Kahit sa amin, if that word that comes from our mouth, hindi po yan galing sa Bible, then don't believe on it. Kayo po ay maniwala sa Biblia, sa salita po ng Diyos sa Biblia. Hallelujah. Dahil yan lamang po yung bagay na kailangan natin to connect us to God. Yung faith po natin, yan po yung currency. Lagi po nating inuulit. Kung gusto nating bumili, makatanggap mula sa kaharian ng Diyos, what we need is faith po mga kapatid. Not our religion. Not even our position. Hindi pwede, Lord, pastor ako, Lord. Bigay mo sa akin ang gusto ko kasi ako yung pastor sa simbahan na ito. Di ba? Hindi pwede yun, Pastor Joe. Hindi talaga pwede. Marami unbeliever na pastor. Sorry. At hindi rin pwede na sabihin ng isang tao, Lord, pagalingin mo na ang taong ito, Lord, kasi ilang years na siyang nagsasuffer, Lord. Hindi rin pwede. If that person that is suffering from health issues, ay hindi siya naniniwala sa healing ng Lord, wala talagang healing na mangyayari sa kanya. And if you, mga kapatid, ikaw yung tao na hindi ka naniniwala for the increase that coming from the Lord or sa yung process ng increase ng Diyos, mananatili talaga ang isang tao sa poverty, no? Sa kahirapan. Kung hindi siya naniniwala, no, sa platform and foundation ng Diyos na ginagamit niya for you to be blessed financially. Kung hindi ka naniniwala roon, ay wala ring magagawa ang Diyos, mga kapatid. Again, it comes out, no? Talagang if we sum it up,
it all talks about, it simply, mga kapatid, faith, no? Doon lahat nakabalot sa ating pananampalataya, no? Hallelujah. If those people, na Pastor Joe, if those people na pinagpipray mo, no? Pinagpipray natin na gumaling, pero kung hindi siya naniniwala sa kagalingan, walang mangyayaring kagalingan. Wala talaga. Or maka-experience man, but mabalik din sa dati talaga. Kasi hindi man pwede na gamitin mo yung faith ko para ma-maintain mo yung healing mo. Yes. And kung may faith ka, hindi pwedeng hiramin mo yung faith ko. Hindi pwede kasi yung faith is individual yan, personal yan. So, Ang Pastor Joe, pahiram ng faith. so for example, imagine, tignan nyo, mag-pray ako kay God. May faith ako para mabigay ni God yung pangangailangan ko. Tapos siya, hiramin niya yung faith ko para sagutin ni God yung pangangailangan niya. So need ko yun. Hindi pwede na hiram-hiram. Kaya si God, sasagot siya sa prayer natin according to Our faith. So, gusto ko na dalhin kayo sa Mark 9 verse 23. Kasi yung mga tao kasi sinasabi nila, kaya si God na bahala. Alam na ni God Alam yung ni Lord pangangailangan ko. Oh, God no, alam ni God. Alam ni God lahat, hindi. Gamit pa nila yung scripture na, si God, hindi man siya natutulog. Hindi natutulog Pero ang Diyos. alam talaga lahat ng tao na God is powerful. God can do everything. But alam mo, si God is, may patakaran siya. Sabi dito, Jesus said to him, if you can believe, all things are possible to him who believes. So sabi dito, all things are possible. Amen. So, hindi lang pwede na, itong scripture na to is gamitin natin na kulang. Kumplituhin talaga. All things are possible to a person if that person believes. So, ano yung pinapaniwalaan mo? Yun lang yung makuha mo. Kasi, tulad sinabi kanina, really, totoo talaga, faith is divine currency. So, hindi pwede na may 20 pesos ka, makabili ka na ng iPhone kasi may pera ka. Hindi. Yung mabili mo, candy. So, it means need mo need ng currency, yung pera mo mag-increase hanggat makaabot siya sa amount na kaya niya i-purchase yung iPhone. So, hindi lang pwede, Lord, gisave mo man ako, pagalingin mo din ako. So, iba yung you believe na si Jesus yung Lord and personal Savior mo. So, save ka. So, about sa healing, hindi naman lahat ng naligtas is pinagaling ni God. So, tanungin ka ulit ni God, kaya, naniwala ka ba na pagalingin kita? Naniwala, Lord, kasi iligtas mo man ako. Hindi. Tanong every area of our life, yung faith is need natin i-apply. Business, trabaho. Pastor Joe, in the Bible, si Jesus Christ, nakita niya yung bulag, na bulag. No, alam ni Jesus na bulag. Tapos sabi ni Jesus, naniniwala ka ba? No? Tinanong niya yung tao, naniniwala ka ba na mapapagaling kita? Tapos sabi nung bulag, naniniwala siya, 'di ba? So naniniwala siya si Jesus ang source no ng kanyang healing. Naniniwala siya sa sinabi ni Jesus at gumaling yung bulag, mga kapatid. But in the contrary, Pastor Joe, no? In the contrary, no. All things are possible to him who believes. Lagi tayong in the positive side nito, 'di ba? Tayo mga Christians, everything is possible. All things are possible. Nothing is impossible. Yes. Alam nyo ba, in the contrary, pwede rin ito, mga kapatid. Ganito yung mangyayari. All things are possible. If a person believes, example, sumakit yung likod niya, and then he believes, yung sakit sa likod niya ay ano na yon, yung ano na, parang it's a matter of life and death situation na yung sakit ng kanyang likod. Because he believed na yung konting sakit sa likod niya ay may kung anong pangalan na sakit, then possible. Magiging posible yun, Pastor Joe. In the contrary, di ba? Sa kabaliktaran. For example, naniniwala ka, you believe, mga kapatid, you believe na, ay, ganito lang talaga yung sitwasyon ko, ganito lang talaga yung buhay, yung mga anak, for example, you believe na ganun lang talaga, then, ganun din po ang mangyayari. No, because all things are possible. Like kahit wala kang sakit. Example, Pastor Joe, yung tao,
wala siyang sakit. Pero naniniwala siya na yung kanyang nanay, yung kanyang tatay ay may cancer. Naniniwala siya at naniniwala rin siya na mamamana niya yung cancer ng kanyang mga magulang. Naniniwala siya. So, all things are possible. So, ang mangyayari, ganun din. Kasi naniniwala siya. Yeah. See the power of belief? Dahil naniniwala siya sa ganung bagay, sa negatibong bagay, yun ang mangyayari sa taong ito. Yeah. No, yun yung mangyayari kasi naniniwala siya. Lagi tayo in the positive side. But mas gusto ko doon tayo sa positive side, mga kapatid. Doon na lang tayo. If God says, ang sinabi ng Diyos, mga kapatid, lahat ay posible. So, posible talaga ang lahat ng bagay, no, na gusto natin, no, according to His will. Then, hindi pwede, mga kapatid, na lahat na lang na gusto natin, kahit hindi importante, kahit hindi mahalaga. Kasi Lord, sabi mo, all things are possible, di ba? So, talagang lahat ng bagay posible, mga kapatid. Pero yun ay nakaayon sa Diyos, sa Kanyang salita. And, to the glory of God, mga kapatid, sa Diyos ang lahat ng papuri at pasasalamat. Hallelujah. Ang Diyos po, patutuhanan niya yung mga bagay na yon. Anything na imposible sa buhay mo ngayon shall become possible. No? Anything na sinabi mo imposible, magiging posible yan, kapatid. Maniwala ka lang sa kapangyarihan ng Diyos. Amen. So, Yes, Pastor Joe. at times nga, alam mo, kahit nasa bahay ka lang, kaya ni God mag-perform ng miracle. Amen. Kaya ni God magbigay sa iyo ng testimony kahit walang mag-pray sa iyo. Mhm. Gamit lang itong Bible. So, dalhin ko kayo sa Luke 1:38. So, gusto ko na itong Bible is mabuhay talaga. Buhay para sa inyo. Sabi ito, Luke 1:38. Sabi dito, Then Mary said, Behold, the maidservant of the Lord, let it be to me according to your word. Amen. So ganito, wag tayong magdadalawang isip sa word ni God. Because sabi sa Book of Psalms na God's word is proven, tested. So proven and tested, it means itong word is may miracle talaga. Pregnant ito ng miracle. Pregnant ito ng mga result. So everything na makita mo sa Bible, everything na mabasa mo sa Bible, convince yourself na maniwala ka talaga. Then, paano mo ma-receive or ma-unlock yung miracle na nasa verse, scripture na nabasa mo sa Bible? I claim it in Jesus' name. Lord, be it unto me, this scripture, be it unto me. Mapasa akin ito, according to your word. So si God talaga is hindi niya i-deny yung word niya. Amen. God answer prayers na scriptural. So hindi talaga yan, hindi si God bingi pag word na niya yung ginamit. So ganun ito yung sinabi ni Mary. So may messenger, yung angel na sabi sa kanya na maging mabuntis ka na sa pamagitan ng power ni God. So sabi ni Mary, hindi siya nagdalawang isip. Be it unto me according to your word. So pinag-pray siya, hindi. Pinarinig lang sa kanya yung word. The same din sa atin. Kahit walang mag-preach sa atin, lalo na nasa bahay tayo, i-open mo yung Bible mo. Kung hindi mo i-open yung Bible mo, close din yung door sa miracle mo. Ganon kasimple. Pero kung always yung open, you will walk in open door of miracle. Amen. Ganon talaga. Yes. So, lugi ka kung hindi ka maniwala. Lugi ka. Pero kung maniwala ka, maging joyful ka, profitable ka. Kasi, hindi sinungaling si God. He will back His word. Back up niya yung word niya. So, ganun lang. Have faith in God. Daily. Amen. And I would like to bring our viewers, Pastor Joe, no, in this word po, mga kapatid, gusto po ninyo ng salita ng Diyos, pwede niyo po itong paulit-ulit na basahin. Yeah. Tingnan po natin sa Isaiah chapter 55 verse 1, no? Yan, babasahin po natin to hanggang 11, no? Basahin po natin, mga kapatid. Sabi po ito sa Isaiah chapter 55 verse 1 hanggang 11 to. Ho! Sabi ng Diyos. Everyone who thirsts, come to the waters, and you have no money, no? And you have no money, come, buy and eat.
Yes, come, buy wine and milk without money and without price. Verse 2, sabi po dyan, why do you spend money for what is not bread? Ay, babasahin ko na lang sa mga kapit, para mas maintindihan natin lalo, no? Sabi po rito, ay in Filipino, sa akin pong Bible, verse 2 na tayo, Isaiah 55, verse 2, sabi, bakit ginugugol ang salapi sa mga bagay na hindi nakabubusog? Bakit inuubos ang pera sa mga bagay na walang halaga? Makinig kayo sa akin at sundin ang utos ko at matitikman ninyo ang pinakamasarap na pagkain. No? Your soul shall delight in abundance. And verse 3, sabi dito, pumarito kayo, kayo ay lumapit at ako'y pakinggan. Makinig sa akin nang kayo'y mabuhay. Ako'y may gagawing walang hanggang tipan at ipalalasap sa inyo ang pagpapalang ipinangako ko kay David. Sa verse 4, ginawa ko siyang hari at puno ng mga bansa at sa pamamagitan niya ipinamalas ang aking kapangyarihan. Iyong tatawagin ng mga bansang hindi mo kilala, mga bansang di ka kilala sa iyo'y pupunta. Dahilan ang Diyos, banal ng Israel, ang Diyos na nagpapala sa iyo'y dumakila. And verse 7, mga kapatid, ang mga gawain ng taong masama dapat talikdan at ang mga likoy dapat magbago na ng maling isipan. Sila'y manumbalik, lumapit sa Diyos upang kahabagan, at mula sa Diyos, matatamo nila ang kapatawaran. Ang wika ng Diyos, ang aking isipay din ninyo isipan, at magkaiba ang ating daan. Verse 9, kung paanong ang langit, no? Ang langit, higit na mataas sa lupa, at isip ko'y hindi maaabot ng inyong akala. Verse 10, ang ulan at niebe, paglagpak sa lupa'y di na nagbabalik. Aagos na ito sa balat ng lupa at magiging pandilig. Kaya, may pagkait-butil na panghasik. Verse 11, ganyan din ang aking mga salita. Magaganap nito ang lahat kung nasa. Amen. In verse 11, and so shall my word be that goes forth from my mouth. It shall not return to me void, but it shall accomplish what I please, and it shall prosper in the thing for which I sent it. The Lord has always a sent message. Di ba sa cellphone, makikita natin doon, message sent. Di ba? Nakikita natin, na-send na yung message. Jesus, no, mga kapatid, ang Panginoong Jesus, inadala niya sa mundo para ma-behold natin, makita natin yung kaluwalhatian ng Diyos. And si Jesus, mga kapatid, no, pinatutuhanan niya ang Ama sa pamamagitan din ng salita. And right now, mga kapatid, the Holy Spirit is available for us para matanggap at maintindihan po natin yung salita na ipinadala ng Ama. And you see, the word na lumabas mismo sa bibig ng ating Ama, hindi po ito babalik. Kung ang ulan, pagpatak ng ulan from the sky down to the earth, hindi po ito babalik from the earth back to the sky. Hindi siya mag-bounce. No, hindi mag-bounce back. Talagang it shall accomplish. Amen. That's why tonight, mga kapatid, the Word of God shall accomplish. Whatever it needs to accomplish sa bawat isa po sa atin. Amen. Yes. Amen. And it shall prosper in the thing which that word is sent for. Hallelujah. Sabi po sa salita ng Diyos, no, we are healed, no, sa pamamagitan po ng yung mga wound, no, by the wounds of Jesus we are healed, no, sa pamamagitan po ng mga sugat ni Jesus Christ tayo po ay napagaling. Kung maniniwala po tayo sa salita na iyon, no, yung mga wound pala ni Jesus, yung mga sugat niya pala na natamo doon sa krus, andun pala yon yung mga sakit na mararanasan ng tao. If we believe on that word po, mga kapatid, meron talagang performance yan. Ma-accomplish talaga yan sa buhay natin. Yung sinabi ni Pastor Joe kanina sa Psalms 107, no? God sent His word, and the word healed them, no? And delivered them from destruction. Yes. Kung naniniwala po tayo sa salita na iyon, talagang meron talagang ma-accomplish yung word na yon, because it will never return to God void. Yes. Amen.
Kaya pala sinabi sa Bible na God's word is alive, Amen. quick, sharp. So, dito, may nakita ako dito na, but it shall accomplish what I please, and it shall prosper in the thing for which I sent. It means, itong word is my mission talaga siya. So, the moment you believe, ano yung mission ng verse na binabasa mo? Ma-accomplish talaga. Amen. Kung ang nilalaman ng verse na binabasa mo is blessings, you will receive. Kung ano yung dala sa word na ito. Kung yung dala ng verse na binabasa mo is healing, you will receive healing Amen. na laman sa word. Amen. Kung yung laman ng verse na binasa mo is maging prosperous ka or makareceive ka ng direction, the moment you receive it, ma-redirect talaga. So, itong word na ito is very precious talaga. Kaya pala sinabi sa Bible na God magnify His word Than His name. than His name. Tapos Hallelujah. yung word na gi-magnify ni God is yun pa yung source sa faith natin. Tapos how come na yung faith natin galing sa word ni God, na source sa faith natin, how come hindi tayo maniwala sa word na yan? So very questionable talaga. Very questionable. So have faith talaga. Pero yung sinabi mo, Pastor Joe, no, kailangan yung faith natin is Bible-based. Yes, Bible-based. Faith natin talaga nakabase sa Bible. Yung salita po ng Diyos, not into any other thing. Not in our religion. Not even in our situation or even in our resources or salapi. May nagtanong sa akin, sabi niya nga, yung prayer ko, hindi pa talaga sinasagot. Naging ganito na lang yung edad ko. Sabi ko sa kanya, yung faith mo, saan base, saan galing? May faith lang talaga ako. So, hindi siya nakarinig ng word. So, sabi ko sa kanya, dapat yung faith mo is Bible-based. Hallelujah. Kasi, hindi pwede na yung faith mo is nakabase sa pera mo. Hindi pwede yung faith mo is nakabase doon sa faith ng ibang tao. So, faith is individual. Faith is individual. So, dapat yung faith mo, i-cultivate mo daily. Because we need fresh faith daily. If you want fresh miracle, it need ng fresh faith. So, hindi pwede na, hindi talaga, ganito siya, oh. Yung word ni God is gisent na sa atin. May mission. Pero yung mission is gi-quench natin, gi-cancel natin sa pamamagitan ng unbelief. So, parang ano siya, na parang apoy na kapag parang nabubuhusan ng tubig na Yes, quench. para din yung unbelief natin is para din nilagyan natin ng restriction area, yung verse is hindi makapenetrate. So bawal ka dito. Parang nahahadlangan yung Yeah. word na makapenetrate sa tao mismo. Yes. Hallelujah. Pero Pastor Joe, no, alam ko nakabasa ka rin sa libro ng isang preacher na sabi niya, yung word na pinipreach natin, kailangan tayong mag-cooperate. No? Cooperation is very important po kung nakakarinig po tayo ng Word of God. For our faith in the Word of God to work, we need to cooperate. Yes. No? So, kailangan ng cooperation. Before po, mga kapatid, no, I would like to share, Pastor Joe, to our viewers. Siguro natanggap mo na yung word. You have been hearing words in the Bible, no? Siguro natanggap mo na yung word, and then lagi ka nakikinig ng mga preachers, sermons, no, online, o kahit kanino, kaya nakikinig ka, nagbabasa ka ng Bible, pero nagtatanong ka, bakit nangyayari ito? Bakit ganito yung nangyayari? Then, let's look at this, mga kapatid. Ito yung verse na shinare ni Pastor David last nung nag-preach yung mga kapatid. Let us check and let us learn from this verse, mga kapatid. Alam ko meron tayong matututunan dito. Dito sa Mark chapter 4, mga kapatid. Mark chapter 4, simulan natin sa verse 2. Sabi po rito, si Jesus is, then He taught them many things by parables, no, and said to them in His teaching. So verse 3, kung ating mababasa dyan, mga kapatid, sabi dyan, listen, behold, a sower went out to sow. So, merong isang
magsasaka, maghahasik. Ang sinabi po rito sa Biblia ko. May isang maghahasik na lumabas upang maghasik. Verse 4, no? Sa verse 4 is, sabi po dyan, and it happened as he sowed that some seed fell by the wayside. So may mga binhi na nahulog, nalaglag sa daan. At tumating ang mga ibon at tinuka ang mga iyon. Verse 5, no? May mga binhi nalaglag sa kabatuhan, in the stony ground. And then, agad sumibol ang mga iyon sapagkat manipis lamang ang lupa doon. No? Madali lang siyang nag-grow. No? It immediately sprang up. So, mabilis lang siya nag-grow. Because it had no depth of earth. Tama ba ito? No? Agad sumibol ang mga iyon sapagkat manipis lamang ang lupa doon. Sa verse 6, ngunit nang tumindi ang sikat ng araw. Now, when the sun was up, it was scorched. Nung tumindi ang sikat ng araw, nalanta at natuyo ang mga binhing tumubo. Palibhasay, saan ako? Ito. Palibhasay walang gaanong ugat. And verse 7, sabi rito, may binhi namang nalaglag sa dawagan. No? Verse 7 na tayo. Sa verse 7, may mga binhi that fell among the thorns sa dawagan. And lumago ang mga dawag at ininis ang mga binhing tumubo, kaya hindi nakapamunga. It choke. No? Na-choke yung mga binhi. And it yielded no crop. Pero tumubo pa rin. Nag-grow pa rin. Pero walang bunga. Lumago, at kaya hindi nakapamunga. Sa verse 8 po tayo mga kapatid, sabi dito, at may bining nalaglag sa matabang lupa. Dito sinabi, on a good ground, and yielded a crop that sprung up, increased, and produced some 30-fold, some 60, and some 100. So dito po, may ang nalaglag sa matabang lupa, tumubo, lumago, naguhay ng mainam. May uhay na tig-tatlumpo, tig-aanim na po, at tig-100 butil. Verse 9. Dito, sabi po dito, he who has ears to hear, let him hear. Lahat tayo may tenga. Hallelujah. Bawat isa po sa atin ay may tenga. Pero ang ibig po sabihin ni Jesus dito, intindihin natin yung ating mga pinakikinggan na salita. Kailangan po nating pakinggan ang mga salitang kailangan nating intindihin ang mga salitang ating napakikinggan. No? Sinabi ni Jesus, ang may pandinig ay makinig. Pero kung ayaw mo makinig, that's why sinabi ni Pastor Joe kanina, if you don't want to hear the Word of God, pwede mo namang scroll up ang program. You can watch another program. Pero kung gusto mo makinig sa Diyos, mga kapatid, watch this program. No? Then, tingnan natin, yung si Jesus din mismo, Pastor Joe, ang nag-interpret ng talinghagang ito. And lagi natin napapakinggan itong verse na ito, mga kapatid. Then, let's jump to verse 13. Sa verse 13, sinabi ni Jesus, no? Mark chapter 4, verse 13. Pagkatapos, tinanong sila ni Jesus. Verse 13, Kuya Dave, hindi pa ba ninyo nauunawaan ang talinghagang ito? And he said to them, do you not understand this parable? How then will you understand all the parables? Verse 14. Ang inihasik ay ano ang itinanim? The word. Ano po ang itinanim ng mga hasik? Ano ang inihasik ng mga hasik? Ang salita ng Diyos. No? That's why we here in the program, mga kapatid, make it a point to share to you the Word of God, the good news in the Word of God, mga kapatid, because that is all what we need. No? Ito lang po talaga yung kailangan natin. Verse 15. Sabi rito, and these are the ones by the wayside. Ito po yung mga binhi na nasa daan, na nahasik ito ang mga nasa daan, na nahasikan ng salita. Pagkatapos nila mapakinggan ito, pagdakay dumating si Satanas at inalis ang salitang napahasik sa kanilang puso. So, Pastor Joe, di ba, talagang may nagtataka siguro ang iba, or nagtataka tayo, nakinig naman ako sa preaching ni Pastor David about yung topic ni Pastor David last Sunday is about blessing, about giving, about ganyan. Pero bakit hindi siya nabibless? For example, nagtatanong, bakit hindi siya nabibless? Because, ito po mga kapatid, nakinig nga tayo sa salita ng Diyos, but
no? Satan comes immediately. Dumating kaagad si Yes. Satan and takes away the word that was sown, no? Lagi natin pinagpipray, di ba, Pastor Joe, na maitanim ang mga salita sa kanilang mga puso. Pero si Satan, very wise siya. Anong ginagawa ni Satan, mga kapatid? He comes down immediately. Kaagad-agad. And takes away the word that was sown in your heart. No, yun yung nangyayari, yun yung ginagawa ng devil. Talagang evil. Because devil ay evil. Magnanakaw talaga siya ng salita na nakatanim na sana sa iyong puso. Sa verse 16, tingnan po natin. Ang iba ay tulad naman ng mga napahasik sa kabatuhan. Pagkarinig nila ng salita, ito'y agad nilang tinanggap na may galak. Di ba? Pastor Joe, sa church, pag may nagpe-preach, yay, praise the Lord, hallelujah, di ba? Ang saya-saya natin, yes, Lord, yes, thank you, Lord. Ang saya-saya natin to receive the word, na-receive natin yung word, ang saya-saya natin with gladness. Tinatanggap natin yung salita ng Diyos, hallelujah. And then, sabi po rito, verse 17, ngunit, hindi naman ito tumitino sa kanilang puso, kaya't hindi sila nanatili. Pagdating ng kahirapan o pag-uusig dahil sa salita, agad silang nanlalamig. Pastor Joe, no? Yun yung preaching mo kahapon sa Sunday service, 'di ba? Yung sabi ni Jesus, no, wag kang mag-alala if hini-hate ka ng mga tao because Jesus was hated before. Yung persecution andyan, ito din naman persecution. So afterward, that person, yung praise the Lord, tinanggap niya yung word. Yes, I claim it, I receive it, no? Ang saya-saya niya na receive yung word. Nag-preach si Pastor Joe, tapos ang saya-saya tinanggap yung preaching, no, na galing sa Diyos. Afterward, kasi walang persecution, Pastor Joe, na nauuna. Yes. No? Si Pastor Joe talaga, yung persecution. Can you share naman yung experience mo about persecution? Kasi para sa akin, no, grabe yung persecution na naranasan ni Pastor Joe compared to me. Pero marami din namang persecution sa akin. Yes, Pastor Joe. Sa akin is, yung pinakauna talaga is yung hate, yung insult. Alam mo yun, hindi ka sinasaktan sa katawan, Physical. yes, physical, but yung heart mo yung pinupuntirya. So, doon ko na-notice ba na ang devil talaga is yung word talaga yung target niya. Puntirya. Yeah, puntirya. Tapos kung hindi ka madalas doon sa mga sabi-sabi, mga insult, so doon ka nahantong sa physical, tapos ano yung response mo. At times yung response natin is pag hindi right response, ito yung na-learn ko talaga, pag hindi right response, Yes. yung ginawa mo sa situation, hindi mo alam, nanakaw pala yung faith mo. Kasi si Satan, hindi man siya mag-appear sa'yo na ako si Satan, nakawin ko yung hurdili, hindi. Si Satan, paano niya nakawin yung word of God, yung seed na nasa sa heart mo, which is good heart. Gagamit siya ng tao para magchismis, mag-talk ng negative. Yan yung paraan ni Satan para that's makuha. Hindi ni Satan na nagtanim si God, magtanim din ako. Hindi. Kukunin niya yung tinanim ni God. Sabi doon niya, kukunin yung binhi. Comes immediately. Yeah, he comes immediately. Kunin niya, tapos mag-replace siya ng iba. Kaya yung tao joyful pagsimba, pagdating sa bahay, bigla na lang na down. So mas mabuti na every time you receive the word, believe in it, hold steadfast, hawakan mo talaga, grip it. Tapos wag kang basta lumapit sa kapitbahay, relatives mo na negative. Kasi every word, both God's word or word sa newspaper, sa TV is a seed. Pero yung mga seed na yun is hindi the same yung fruit. Pero yung word ni God, very clear dito. Yeah. Hindi yung word sa newspaper, word sa radio, word sa TV, word sa kapitbahay mo ang mag-produce ng 30-fold, 60-fold, 100-fold. Ang mag-produce lang yan is yung seed, which is the word. So kaya, si Satan is after that word kasi that word can bring you productivity, increase, prosperity, blessings, healing. Kaya nga, Favor, breakthrough.
Ang dami. But I like what you said, Pastor Joe, no? Sabi kasi dito, afterward, when tribulation and persecution arises for the word's sake. So talagang may persecution and tribulation na mararanasan ang mga tao if you have been hearing the word, no? Kaya ka pinipersecute, kaya ka may tribulation na pinagdadaanan because of that word na nasa iyo. Dahil yan sa salitang nasa iyo, kaya may persecution na nangyayari. But I like what Pastor Joe said, no? Your response, no? Your correct, every situation, kung saan ka man, no, napupunta, in every situation, kailangan tama ang iyong response in every situation. Halimbawa, for example, no, dumadaan ang tao sa isang, for example, sa isang, yung financial crisis. So, kailangan, alam mo yung response. Dapat godly din yung response. Dapat yung response din natin according to the word kung dumadaan tayo sa financial crisis. Another thing is sa marriage. For example, yung mag-asawa, dumadaan sila ng problema in the marriage. So, kailangan yung response din nila is according to the word. Example, dumadaan ang isang tao, no, for example, in the discipline, no, dinidisiplina ka ng Diyos or ng lingkod ng Diyos. So, kailangan yung response mo, no, is naayon din sa salita ng Diyos. Yes. No, hallelujah. At ganun din po mga kapatid, in many other way, pinipersecute ka. Example, tinutuligsi ka, inuusig ka ng mga tao, pinagbibintangan ka, pinagsasabihan ka ng iba't ibang mga salita. Then your response is very important. The correct response is very important. No, kung ating babasahin mga kapatid, itong mga taong ito, no, it's an example mga kapatid na natanggap nila yung salita, but because of tribulation and persecution, immediately they stumble. Nasa aking Bible lang sabi rito mga kapatid, no, in verse 17, sabi rito, hallelujah, agad silang nanlamig. Agad na nanlamig. Hallelujah. But I declare in the mighty name of Jesus, hindi po tayo manlalamig sa Amen. paglilingkod sa Panginoon. Ngunit lagi po tayong mag-aapoy. Amen. Hallelujah. Sa paglilingkod sa Kanya. Amen? Amen. Pagpatuloy natin, sa verse 18, ang iba'y tulad ng napahasik sa dawagan. Dininig na nila ang salita. So ito yung mga tao na dininig po yung salita. Tinanggap po nila yung salita. Hallelujah. Tinanggap ang salita, no? Nga nilang salita. Ngunit, verse 19, ngunit sila naging abala sa mga bagay ukol sa mundong ito. Naging maibigin sa mga kayamanan at mapaghangad sa iba pang mga bagay. Ano pat ang salita'y nawala na ng puwang sa kanilang mga puso kahit hindi sila makapamunga. No, parang nangyayari, Pastor Joy, is, tara, Bible sharing tayo. Ay, wala akong time dyan kasi may ganito ako, may ganyan, no? Kasi cares of this world ang sinabi rito eh. Ito yung mga tao na mahilig mag-excuse, hindi lang no makarinig or hindi lang makapunta ng church. But we are not condemning you, kapatid, if this is your reason, but that is your life. But this is the word of God. Ito po yung sinabi ng word po, mga kapatid. So yung mga tao na abala, no, sa mundong ito, ay, hindi mo na ako magsisimba kasi ang dami kong labahin, ang dami kong gawaing bahay. Iyan po isa sa mga halimbawa ng mga kaabalahan sa mundo. Talaga ang devil. Gagawin niya ang lahat na maging abala ka. Actually, Pastor Joe, hallelujah. As a mother, no, talagang ito yung tactic ng devil. Gagawin niyang magiging abala ka sa lahat. Abala ka sa mga gawain sa school ng iyong mga anak. Abala ka sa gawain sa bahay. Abala, or ang tatay, abala sa trabaho. Abala sa iba pang mga responsibilidad. Talaga yun yung gagawin ng devil. Magiging abala ka. And ang iba, no, ano pat ang salita'y nawala ng puwang sa kanilang mga puso kahit hindi na nakapamunga. Wala ring bunga, it becomes unfruitful. The word, they received, dininig nila yung word, but, yun nga, dahil nga, yung mga binhi na hulog sa mga dawagan, sa may mga tinik, yung binhi is, it was choked, no? It choked the word, and it becomes unfruitful. Yeah. Tinanggap nga, nakinig nga sa salita ng Diyos, pero over time, hindi ito nakapamunga. Yes. Ang ganda ng word na ginamit dito is unfruitful. So
sa naintindihan ko lang, no? So gusto ko na maintindihan nyo din na si Satan is kaya niya linlangin yung tao kasi trabaho niya yan sa pamamagitan ng totoo talaga yung gagamitin niya kasi nangangailangan tayo ng pagkain, nangangailangan tayo ng bigas, nangangailangan tayo ng damit, lahat ng ano, Pastor yung Joe, yeah. ang daming bills, Yes. may mga Judith Yes. na ang dami-dami nating mga bayarin, no? Ang dami. Yan yung paraan ni Satan para malito ka, mawala ka sa focus. Kaya instead na yung response mo sa situation is according to what it is written. In the word. Yes. So, yung response mo is fear, doubt, Worry. anxiety, worry. Kaya yung mga bagay na yun, yung worry, anxiety, fear, doubt, lalo na nag-doubt ka sa word ni God, maging unfruitful. May word man ako, complain na yung lalabas sa big book. May word man ako, pinag-pray man ako. Alam mo, kahit pinag-pray ka, pero yung heart mo is hindi talaga nilunok, hindi talaga naka-fully penetrate yung word ni God. So hindi talaga So hindi ibig sabihin na yung word ni God is hindi magbigay ng fruit. This seed is fruitful seed. May bunga talaga ito. 60-fold, 30-fold, 100-fold, tapos hindi nagbunga sa'yo, tapos sa iba is nagbunga. So, at times yung response talaga natin, we need to respond according sa faith natin, according to what it is written. Kasi that it is written is, yan yung na foundation, source sa faith natin. Kaya, pag may curse of this world, sabi dito, deceitful, riches, sabihin mo, kasi si Satan, kadalasan ito, respectfully speaking talaga, si Satan is, gagawa siya ng tricks every Sunday. Ay, hindi mo na ako magtrabaho kasi double pay, triple pay. Hindi mo na ako mag-duty or hindi mo na ako magsimba kasi mag-open ako ng Maraming ngayon. customers Yeah, on Sunday. maraming customers. Alam mo, si Satan is expert talaga siya. Si Satan is hindi naman talaga siya mapagbigay, magnanakaw siya. Bigyan kanya ng double pay. Pero yung fruit sa word, mamiss mo talaga. Kaya tinatarget ni Satan yung word is diyan nakaugat yung faith mo. Kaya una, pag may sitwasyon, response ka na. Sabi ng Bible na maghingi ka kay God. Daily bread, pwede ka maghingi kay God kaysa iwan mo na lang yung faith mo, i-abandon mo yung faith mo. Kaya pala sinabi sa Bible na cast not away your confidence. Kasi rewarded Shall be siya. greatly rewarded. It shall be greatly rewarded. Your confidence, your faith sa word ni God. Kaya si Satan, ayaw niya na yung tao na magkaroon ng faith. Kasi ayaw ni Satan na na maging fruitful ng buhay natin. So, mag-ingat lang talaga tayo. Sabi nga ni Pastor David, ang tinatarget talaga ng devil is yung faith mo. Once the devil has yung nagtagumpay siya to destroy your faith, then he would take control of the life of that person. No? Then, let's move on mga kapatid sa last verse 20. Ngunit ang iba'y tulad ng binhing na pahasik sa matabang lupa. Pinakinggan nila at tinanggap ang salita at sila'y nagsipamunga. Amen. Nagsipamunga. To those who hear the word, accept it, and bear fruit. No? Some 30-fold, some 60, and some 100. Yun nga, sinasabi nga ni Pastor David, that seed, it has the same capacity. Ang isang buto ng kamatis, gaano man kaliit yun, kapag itinanam yun, magiging isang puno ng kamatis. At isang puno ng kamatis, pwedeng mamunga ng marami. No? Pwede. At yung isa naman na buto, pwede rin yung buto na iyon, hindi mamunga. Pareha yung buto na iyon na galing sa isang kamatis. Pero, ang isa namunga, ang isa hindi. At nabasa natin po dyan kanina yung mga dahilan. No? Yung word po mga kapatid ay tulad ng isang buto, ng isang binhi. And it has the capacity to bear fruit. Some 30, some 60, and some 100. Pero kung ating mababasa, Pastor John, dito sa verse na ito, from 13 to 20,
kung ating mababasa, talagang paulit-ulit ito inaulit ito, no? No? Paano nyo? Then, pero, verse 17, ito, ngunit hindi naman ito tumitino sa kanilang puso, no? Meron pa, sa verse 15, sabi rito, at inalis ang salitang napahasik sa kanilang puso. And meron pa rito, no? Dahil hindi nila isinapuso. Again, ilang beses na minention dito yung puso ng tao. Very important po yung quality ng heart natin in receiving the Word of God. Kaya pala sabi sa Proverbs, Pastor Joe, guard your heart. No? Maging guardia pala tayo. Guardiahan po natin yung ating mga puso. Maging personal No? na security guard ka sa Hallelujah. heart mo. No, personal security. Kung meron po tayong isi-secure, hindi po yung ating wealth. In fact, hindi po yung buhay natin. Hindi yung ating hininga. Ang Lord na po ang bahalang mag-secure ng ating buhay. Ang isi-secure natin yung ating heart. No? So, hallelujah. Yun po yung ating trabaho. No? Praise the Lord. At kami, no, we declare, mga kapatid, that the word na na-receive niyo po tonight, mga kapatid, mamumunga po ito. The less of it is 30-fold, 60-fold, and 100-fold. At maaari 100-fold po yan, mga kapatid, no? In the mighty name of Jesus. Hallelujah. The Lord has been so good to us. Amen. Napakabuti po ng Diyos sa atin, mga kapatid. At hinihintay lamang ng Diyos na buksan natin ang ating mga puso para makapasok ang kanyang salita. And tonight, mga kapatid, no, bago po matapos itong programa, ini-invite namin kayo, inaanyayahan namin kayo, mga kapatid, na papasukin sa inyo pong buhay ang ating Panginoong Jesus. Because no matter how you read the Bible, no matter how you receive the Word, if wala pong Jesus sa buhay po natin, mga kapatid, magiging walang kabuluhan po ang salitang iyon. No? Because si Jesus po, mga kapatid, yun po yung foundation. Siya po yung cornerstone. Yeah. No? Pastor Joe, siya po yung magbibigay sa at siya po yung foundation, siya po yung platform, and without Jesus po, mga kapatid, magiging walang kabuluhan ang lahat. Walang matatanggap ang tao na kahit anuman mula sa Ama kung wala po sa Jesus sa buhay nila bilang Panginoon at tagapagligtas. Kaya naman, mga kapatid, tonight, no, before this program ends, ni-invite po namin kayo na tanggapin si Jesus sa buhay niyo bilang Panginoon at tagapagligtas. Hallelujah. Yes, Pastor Joe, you Then, want to say something? before that, I believe someone need this word kasi bigla na lang ito na na-receive ko sa spirit ko. Ganito siya, oh. At times, gibless ni God yung tao. Pero dahil naka-enter yung envy, jealousy, instead na yung 30 maging 60, mawala siya. So, ganito siya, oh. Bakit 30-fold, 60-fold, at 100-fold? Yes. Kasi according yun sa faith nila. So, hindi pwede na, tulad ng sinabi ko kanina, na hindi pwede na yung faith ko na kaya niya mag-produce ng 100-fold, hindi pwede na gamitin mo para magkaroon ka din ng 100-fold. So, i-increase mo yung faith mo para magkaroon ka ng 60, increase mo yung faith mo para aabot ka sa 100. So, again, the same tayo makaproduce ng result, but yung level sa result, testimony is according sa faith natin. Amen. So, yun yung talaga, I believe. So, don't allow envy, jealousy. So, pasalamatan mo si God pag makareceive ka ng 30-fold, 60-fold. Importante is naging fruitful yung word ni God sa'yo. So, yun lang talaga. Yes. Just increase your faith. Amen. Hallelujah. And glory to God po, mga kapatid, sa gabing ito. I believe na yung word po na natanggap natin, mga kapatid, mamumunga po ito, no? Ng tatlong po, 30-fold, 60-fold, at 100-fold, mga kapatid. Hallelujah. Maraming salamat sa Diyos, mga kapatid. Talagang, meron po talaga siyang word na ibibigay. Because honestly speaking, mga kapatid, kami po dito sa programa, we don't discuss, before po nag-start ang program, hindi po kami nagdi-discuss ng ano po yung sasabihin namin sa inyo. So, hindi ito scripted. Yes. Honestly speaking, hindi po talaga,
Hindi kami nagdi-discuss ng, uy, Pastor Joe, ito yung pag-usapan natin. Whatever it is, na pag-upo namin, no, and we ask, no, in our hearts, that the Holy Spirit, we will pray that the Holy Spirit will speak. Yun po yung sinishare po namin sa inyo, mga kapatid. At maraming salamat sa Diyos, mga kapatid. Ang kanyang banal na Espiritu na gumagabay sa atin lagi. Dahil talagang merong tao na nangangailangan ng salitang iyon, mga kapatid. And tonight, before this program ends, mga kapatid, inaanyayahan namin kayo na samahan po, sabayan po kaming mga kapatid sa isang panalangin. Ito pong panalangin na ito ay panalangin para po sa ating kaligtasan. Dahil, blessed nga tayo financially, no, blessed nga ang tao financially. Famous nga yung taong ito, kung hindi naman ligtas yung kanyang kaluluwa, ay wala rin po itong kabuluhan. Sabi po ng Bible, no, for what profit would a man, no, gain if he gained the whole world but lost his soul, no, to hellfire. Pero hindi po natin yun portion. Amen? Kung hindi po natin gusto maging portion natin yun, isa lang po ang kailangan natin gawin. Tanggapin si Jesus sa buhay natin bilang ating Panginoon at tagapagligtas. Amen? At atin po itong simulan. Simple lamang po. Ipikit po natin ang ating mga mata at papasukin po natin ang Panginoong Jesus sa buhay natin. Sabayan niyo po ako sa isang panalangin. Sabay-sabay po tayo, mga kapatid. Hallelujah. Panginoong Jesus, ako'y nagpapasalamat sa iyong dakilang pag-ibig sa akin. Sa yung dakilang pag-ibig sa Na akin, Lord, sa kabila ng aking pagiging makasalanan, sa kabila ng aking pagiging makasalanan, kayo, Panginoon, kayo Panginoon ay handa akong patawarin. Kaya ngayong gabi, Panginoon, Kaya ngayong gabi, Panginoon, humihingi ako ng kapatawaran nanghihingi ako ng sa lahat kapatawaran ng mga kasalanan sa lahat ng mga kasalanan na aking nagawa. na aking nagawa. At ako'y naniniwala At ako'y naniniwala na ikaw, O Jesus, na ikaw, O Jesus, ay pinako sa krus, ay pinako sa krus, namatay, ngunit sa pangatlong araw, ngunit sa pangatlong ay araw, nabuhay na muli, nabuhay ng muli, upang ako ay bigyan ng buhay na walang hanggan. buhay na walang hanggan. Salamat, Panginoong Jesus, Salamat, Panginoong Hesus, nasa sa ng pamamagitan iyong banal na dugo, ng iyong banal na dugo dumaloy sa krus, na dumaloy sa krus, ang aking mga kasalanan ang aking mga kasalanan ay nahugasan. ay nahugasan. At ngayong araw na ito, At ngayong araw na ito, tinatanggap ko ikaw, tinatanggap ko O ikaw, Jesus, O Hesus, bilang aking Panginoon, bilang aking Panginoon, at personal na manliligtas. at personal na manliligtas. Sakupin niyo, Panginoon, Sakupin niyo, Panginoon, ang aking buong puso, ang aking buong puso, at ang aking buong buhay. at ang aking buong buhay. At simula sa araw na ito, At simula sa araw na ito, gabayanin niyo ako gabayanin niyo ako sa lahat ng iyong katotohanan, sa lahat ng iyong sa katotohanan, pamamagitan, sa pamamagitan ng iyong banal na Espiritu. ng iyong banal na Espiritu. Aking dalangin, Ito ang aking dalangin sa pangalan ni Jesus. sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Mga kapatid, we will pray for you. Hallelujah. Let's close our eyes and pray. Father, we lift up to you, Lord. Your people have received you tonight, O God. Maraming salamat, Panginoon. Dahil hindi niyo po pahihintulutan na kahit isa man na iyong anak, Panginoon, ang makakaranas ng pighati. At Lord, you don't allow your child, Lord, to perish to hell. And we thank you, Lord God, for that great salvation na inyo pong ibinigay sa amin. And Lord, we declare, none of your children, O Lord, na tumanggap sa iyo ngayong gabi ito, ang muli, Panginoon, mananakaw ng devil. Lord, in the mighty name of Jesus, I cover your children, Lord, with your precious blood, and the world cannot take them again, and the world cannot take them back, O God. Maraming salamat, Panginoon, because you will start to do miracles and wonders in their life, O God. And I pray, Father God, that mas ma-reveal ang iyong salita at maiintindihan nila ang iyong salita, Father God. At sila po, Panginoon, magkakaroon ng direksyon sa kanilang mga buhay. Maraming salamat, Panginoon. Itinataas po namin, Lord, ang bawat isa sa inyong mga kamay, and nothing can take them away from you, Lord, in the mighty name of Jesus. We give you glory, honor, and praise, Father. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Hallelujah. Congratulations, kapatid, for that victory. Amen. For that miracle. Kasi nga, wala na pong higit na milagro. The greatest miracle is salvation of our soul. Amen. And tonight, mga kapatid, bago po natin tapusin itong programa, no, andito po si Pastor Joe, mga kapatid. For those people that you need the touch of God, you need po, mga kapatid, ng kagalingan, or you just need
mga kapatid, the touch of God, kahit hindi po healing yung kailangan nyo, ang gagawin lang po natin is buksan ang ating mga puso while Pastor Joe is praying, at tayo po mga kapatid ay maniwala sa kapangyarihan ng Diyos. Amen? Amen. Hallelujah. Pastor Joe. So, let's pray. So, pikit natin yung mata natin, then be in the mood of focus, expecting na gagalaw si God. Amen. God will touch you. So, okay, let us pray. So, kung may sakit ka, ilapat mo yung kamay mo sa bahagi ng katawan mo kung saan may iniinda kang karamdaman. So, let's pray. Father, in the mighty name of Jesus Christ, the Son of the living God, you are the beginning and the end. You are the first and the last. You are the Alpha and the Omega. You are the healing God. You are the great master physician. Father, Lord, I commit into your mighty hand, Lord God, all your people, all the viewers, O Lord. I pray in the name of Jesus Christ, because the Bible declares their body is the temple of your spirit. And I declare, Lord, in the name of Jesus Christ, those who need healing, every seed, every root, every plantation of any form of sickness, every spirit of infirmity, I command it to be uprooted out of your life, out of your body, in the mighty name of Jesus Christ. And I uproot every seed of affliction. I uproot every seed, every root, every yoke, every plantation that cause you high blood, cause you diabetic, cause you cancer, any form of sickness, any name of sickness. I command that seed be uprooted out of your body, out of your system, out of your organs, by the power of the Holy Ghost, in the mighty name of Jesus Christ. And I rebuke every spirit of infirmity out of your life in the name of Jesus Christ. And I declare, by the stripe of Jesus Christ, be healed in the name of Jesus. Be healed by the power of the Holy Ghost. Be healed from high blood. Be healed from stroke. Be healed from diabetes. Be healed from cancer. Be healed from pneumonia, myoma. Be healed from HIV. Be healed from AIDS. Be healed. Be healed in the mighty name of Jesus Christ. I say to you, be healed in the name of Jesus Christ, and I command that pain in your body to disappear right now by the power of the Holy Ghost in the name of Jesus Christ. And I break every hold of darkness in your life. I break it by the power of the Holy Ghost in the name of Jesus Christ. And I command every form of issue, blood issue, heart issue, brain issue, lungs issue, every issue in your system, I command that issue in the name of Jesus Christ, be healed right now by the power of the Holy Ghost. Be healed in the name of Jesus. Be healed in the name of Jesus Christ. By the stripe of Jesus, be healed and be restored. Be healed and be restored. Be healed and be restored by the power of the Holy Ghost in the name of Jesus Christ. And I command every demon, every foul spirit, every unclean spirit assigned from the pit of hell na nakawin yung seed, the word of God sa heart mo, I command that spirit to depart out of you now in the name of Jesus Christ. And Lord, let your mighty hand be upon them, O Lord. According to their faith, grant them, O Lord, their desire by the power of the Holy Ghost in the name of Jesus Christ. Grant them, O Lord, their desire, their petition, their request, their prayers, O Lord, according to their faith by the power of the Holy Ghost in the name of Jesus Christ. And I stretch my faith with you. I declare to you in the name of Jesus Christ, your faith will not fall in Jesus' name. Your faith will not fall in Jesus' name, but your faith will increase. Your faith will increase. Your faith will increase, that produce 30-fold, 60-fold, 100-fold result, 100-fold testimonies by the power of the Holy Ghost in the name of Jesus Christ. Lord, have your way. I cover your people with the precious blood of Jesus Christ. I cover their homes, their family by the blood of Jesus and the fire of the Holy Spirit. Lord, have your way. Help your people, O Lord, in their unbelief, O Lord, and grant them increase their faith, O Lord, by the power of your Spirit in the name of Jesus Christ. It is well with you. It is well with your body. It is well with your organs. All over your body, it is well in the name of Jesus Christ. Thank you, Lord. We give you praise. We give you honor and adoration, thanksgiving in Jesus' precious mighty name. Amen and amen. So, i-check ninyo yung katawan ninyo. So, and then, before kayo matulog today, pasalamat kayo kay God. I believe we will hear good news bukas. Amen. Hallelujah. Glory to God. Amen. Amen. Thank you so much, Pastor Joe, for that prayer, no? And we believe po, mga kapatid, that God that knows no boundaries, no? Ang siya pong humipo. We believe, no? That the touch of God po, mga kapatid, natanggap po natin. Hallelujah. That heavenly touch po, mga kapatid, na natanggap natin. Maraming salamat, Pastor Joe, for praying to our viewers tonight, for the declaration, no? And we receive, no, the healing and the declaration mula sa Diyos. Maraming salamat. And sa atin pong mga viewers, maraming salamat po, mga kapatid, dahil pinahintulutan niyo po
at tinanggap niyo po kami ngayong gabing ito na pinahintulutan niyo po na magamit namin ang inyong oras tonight po para po kayo po ay manood ng programa. And salamat po mga kapatid, tinatangkilik niyo pa rin panoorin itong programa. Hallelujah. And sana po mga kapatid ay magkikita-kita pa rin po Yeah. tayo next week. And next week, Pastor Joe, pwede na silang magtanong. No? So, next week, yung mga reserved question ninyo, so, paunahan kayo pag-text. So, yung una na ma-text, una na mabasa, Ayan. so, yun yung masagot. So, reserve your question, participate, cooperate. Amen. At pasensya na po mga kapatid kung may dumaan kanina. Hindi po yun, anak ko po yun. Yung dumaan po, na may dumaan kanina, so anak ko po na, So, ganyan talaga kapag gumagawa po tayo. Live po kasi tayo ngayon mga kapatid. So, pasensya na po dahil sinundo na po ako ng aking anak. But, kaya pasensya na po. Huwag po kayong magtaka kung may dumaan kanina dyan. No? Hallelujah. Pero kung nandito si Pastor David, takot siya siya kay Pastor David, hindi yan papasok. Sorry po. No, naging po, yung anak ko nandito kanina, so kaya po kumalis. Hallelujah. But salamat sa Diyos because God has given us a victorious night, Amen. a very fruitful and very fruitful po yung natin, yung discussion po natin tonight. Salamat sa Diyos, salamat po sa Kanya that is always our guide and always po sa programa. We don't rely on anyone, but we rely on the Holy Spirit, our teacher, our guide, our revelator, the author of the word. Hallelujah. Kaya naman mga kapatid, sa inyo po na gusto po kami bisitahin, andito lang po kami sa DPC Ministries Incorporated Deliverance Power Center po. Makikita niyo po kami sa Block 19, Lot 35 to 39, Phase 3B, Vidya Subdivision, Bugo, Cagayan, de Oro City. At maraming salamat po mga kapatid sa inyong panonood sa programa. At sana po ay samahan niyo po kami mga kapatid sa susunod po na Lunes. And before po tayo mga kapatid before po natin batiin ang ating mga viewers, no, bago po tayo po natin tapusin ang programa, manalangin po muna tayo mga kapatid. Let us pray to close this program. Hallelujah. Let's close our eyes po. Tayo po ay manalangin. Hallelujah. Father, we thank you, we bless you, we give you glory, honor, and praise. Maraming salamat, Panginoon, for this successful program. Thank you po for a victorious night, a night full of revelation, knowledge, and salamat, Panginoon, that ikaw pong magbibigay ng pangunawa sa bawat isa po na nangangailangan ng pangunawa. At maraming salamat, Panginoon, dahil patuloy po kayo na kumikilos sa buhay ng bawat isa. And we declare, Lord God, maraming salamat, Panginoon, sa mga pagpapala at biyaya na inyo pong ibibigay sa amin. Lord, we thank you, we bless you, we give you glory. We cover your people, Lord, with your precious blood. At salamat, Panginoon, na sa susunod po na linggo, Panginoon, ay isang makabuluhang talakayan na naman, Panginoon, inyong ibibigay sa amin. We give you glory, honor, and praise, Father. At lahat ng ito, Panginoon, ay dinadalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Hallelujah. Maraming salamat mga kapatid at magkita-kita po tayo next week. God bless everyone. Hallelujah. Have a blessed week ahead. And good night. Have a blessed night. Thank you. Amen. Glory to God. See you next week po mga kapatid.